Nagbabalik trabaho na itong si General Torre. Aba, I welcome back General Torre. But ito pa ang mas matindi. Sa kanyang pagbabalik ay may huhulihin siya na senador. Ay magaling kasi itong manghuli. Kaya siya ang manghuhuli sa senador na ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto. At usapan muna tayong General Torre. Sapagkat mga kaibigan, ay babalik ko siya sa kanyang trabaho at nakaatang sa kanyang pagbalik sa hanay po ng pulisya ay ang matindi na kanyang gawain tungkol dito sa ika nga po'y alok sa kanya. Aba, ayan ang alok sa kanya mga kaibigan. Inalok ba siya? Nahulihin itong senador na ito? At meron pang alok sa kanya mga kaibigan sa pisto. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo ho. Please subscribe at siyempre pakishare din ho ng video na ito. Eto! Ay idol ko ito eh. Ay salute General Torre. Wala ho itong pinaligtas. Basta't utos na nakatataas na nasa legal. Ay kanyang susundin dahil ito ang kanyang sinumpaan na tungkulin. Basta't legal lang ho. Wag gayahin si Bato. Siya ang hippie noon, masunurin siya kay Digong, but sumusundod sa illegal na proseso. Illegal na proseso. Itong kay Torre naman ay sumusunod siya at masunurin, but legal na proseso. Malaki ho ang pagkakaiba, di ba? Okay, ngayon ho ay may huliin na naman siya. Ay kahit siyang ikangay tinanggal bilang PNP chief, aba ay malaki pa rin ang tiwala sa kanya ng taong bayan at ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pabor ho ba kayo sa pagbabalik nitong si General Torre? Any reaction ho diyan sa comment section. Kung pwede lang, please magbigay kayo ng anumang public opinion bilang suporta dito ho kay General Torre. Ito po, shout out sa lahat mga kaibigan, kumusta kayo? Tinutokso kayo General Torre ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan ng pinagpipilian? It's an honor. Thank you very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil pag chief NP nga lang, 85 days nga lang ako, tanggal agad eh. So baka naman pag nag-VP ako, di na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. Mga kaibigan, yan o si General Torre. Ay una nga usapan pa lang o dito. Kung pwede siyang maging Vice President sa susunod na eleksyon. Pabor po ba kayo na ito'y maging Vice Presidente? Mga kaibigan, lahat to ng public opinion nyo ay binibigyan ko ng respeto yan, bashers man o hindi. Ay talagang General Torre maging Vice Presidente. Ituloy po natin. I'm not very sure if I'm really ready to again hold sensitive position. Maybe I'll just relax lang muna at Fun run muna. fun run na lang muna para makapagdagdag ng stress, pampalakas ng katawan at medyo mabawas-bawasan yung bigat ng mga pinapasa natin ng mga stress sa buhay. Ayan mga kaibigan, talagang may itong binitawan ng mga salaysay dito sa nitong si General Torre. Eto't ibabahagi ko sa inyo ang alok kay General Torre. Mga kaibigan, ang dami yung nagbibigay ng anumang public opinion dito na dapat bumalik si General Torre at hulihin itong senador. Mga senador na sangkot sa flood control project ay medyo matagal-tagal pa yan bago maisyuhan ng arrest warrant kung talagang desidido ang ating pamahalaan at siyempre kung mayroong matitibay na ebidensya ay talagang makukulong ho yan. Ito ang itong kay sa senador na ito na kilalang-kilala nyo ho. Dalawa ho ito. Ay alam po natin na posible bago matapos ang taon na ito ay usasan ho at ibiyahe diyan sa kulungan. Ay complete details mga kaibigan. Ibabahagi ko sa inyo. Kilala nyo ho yan. Di ba?
Eh, kung si General Torre ay nagawa noon, nahulihin itong si Digong. Oh, eh, probe na ho ito eh. Ha? Oh, kilala nyo yung senador na hulihin? Mamaya-maya ko ho, bibigyan ng complete details. Panoorin po natin ito. Itong alok kay General Torre. Kung mayroon nga ba na ganyan, mga mahal, kung taga-subaybay ito. Shout out, mga kaibigan. Kung ano yung tinutukoy ng Malacanang na posisyon na gusto nilang i-offer sa inyo? Naku, wala. Okay, ayan. Maliwanag naman dyan. Ang tanong, ano ang posisyon na inaalok ng Malacanang dito kay General Torre? Ha, mayroon nga ba? Mga kaibigan, ito ho. Panoorin, pakinggan. Ako, wala pa po talaga. There's, kasi, well, una-una, nakalib ako. Kaya, most probably, we'll wait until matapos ang leave ko at kung ano man ang mga bagong trabaho na ibibigay. O kasi syempre, ang curious kami, General Torre, mainit kasi ngayon yung usapin tungkol dun sa anomalies ng flood control at nariyan po ang Independent Commission for Infrastructure. So I wonder, di po ba inalok sa inyo yung pagiging special advisor, investigator? Uy, teka muna. Filled up naman ang ICI na and they're going full steam. Eh, kung ano man ang mga nangyari before, eh, mas magandang pag-usapan na lang natin yung aking advocacy. May update na po ba? Ayan, talagang very humble ito eh. Itong si General Torre. Bagamat siya ay babalik na ho. Babalik na sa trabaho. After 1 week ata, malapit na siyang bumalik. Hindi sinabi diyan kung kailan siya babalik. Pero ayon dyan, sa balita na yan, ay bago matapos ang linggong ito, ay babalik na siya at siya ay nakalib sa trabaho. Kung hindi ako nagkakamali, mga kaibigan. Ha? At nako, ang sabi nga niya, ay walang binibigay sa kanyang posisyon at wag mo nang pag-usapan, ay abangan po natin dahil matunog ho na pwede itong mag-early retirement at bibigyan ng posisyon kung tatanggapin niya o pagka-retired. At syempre nabanggit din dyan na biniro niya na ayaw niyang tumakbo bilang vice presidente at baka siya ay ma-impeach. At syempre kung ilang days lang ang umupo siya bilang PNP chief, ay how come na ito pang vice presidente na yan ho ay isang pabiro lamang na sagot ni General Torre na karangalan ng isang General Torre na mapabilang sa ganyan na pinagpipilian bilang isang vice presidente. Sa makatuwid siya ho ay mayroong katangian na katangi-tangi bilang isang pulis na mayroong pong tamang gawain at paninindigan, mga kaibigan. Nako, ay importanteng mahalaga ho sa inyo ang public opinion. Kaya dito ho, sa post ni General Torre na ito na ini-interview siya, ay ang dami na nagbibigay ng anumang public opinion na sana sa pagbabalik ni General Torre ay ialok o maging trabaho niya o tumulong sa pag-aresto sa mga senador na dapat arestuhin o ilang pang aarestuhin na matataas na opisyal. Ang binabanggit ko dito ng ating mga mahal na taga-subaybay ay kung sino man senador ang dapat arestuhin dahil na malapit na ho ilabas ang arrest warrant ng ICC. Alam kong inip na kayo. Pwede the end of this year o early 2026 dahil lumalabas ho sa nakuha nating impormasyon. Patatapusin lamang ang medical record examine dito kay Digong at pagkatapos niyan ay ilalabas na ang arrest warrant, mga kaibigan. Yan pa ang second option na impormasyon. Bagamat ito ho ay impormasyon na mayroon tayong batayan, abangan po natin, mga kaibigan. Pabor po ba kayo na si General Torre ang humuli dito ho sa mga senador na ito? At siyempre sa mga senador pa na huhulihin, nakasangkot pa dito sa mga flood control project. In reaction sa comment section, inanyayahan po kayo magbigay ng anumang public opinion. Sa like ko sa video na ito, baba, palakasan.